Clippers hindi pa kontento sa roster. Warriors may benepisyo sa James Harden trade. Samantalang LeBron, pinutol ang maagang pag-aangas nitong ni Russell Westbrook. Bago ang lahat, kung gusto niyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10 mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffen.com for more high-quality shoes. Ang Golden State Warriors ay isang koponan na mayroong 13 na pangunahing manlalaro. Ito ay hindi lamang dahil sa kanilang 13 na magagaling na manlalaro sa rotation, kundi dahil sila lang ang manlalaro nito. Sa halip na may kabuoang 15 na players, ang franchise ay pumasok sa season na mayroon lamang 13. Ang pangunahing dahilan para gawin ito ay upang makatipid sa mga luxury tax payments para kay may-ari Joe Lacob, na siyang nagbabayad ng napakamahal na gastusin para sa koponang ito ng mga well-compensated stars. Pinapayagan ng collective bargaining agreement ang isang koponan na magsimula ng season na mayroon lamang 13 na manlalaro, at ito ay nagsisimula ng timer na maaari lamang magtagal ng 2 linggo. Sa mga susunod na laro, kailangan talaga ng Warriors na pirmahan ang isang 14th player para sa isang roster spot. Hindi ito agad na malinaw kung sino ang dapat na player na ito. Ang roster na ito ay tunay na mayroong 13 na manlalaro at mayroon silang maraming pagpipilian sa bawat posisyon. Hindi malinaw kung sino ang dapat pirmahan ng Warriors. Ang mga karagdagang manlalaro na dinala nila sa training camp ay hindi nagpakita ng sapat na kakayahan para magkaroon ng NBA roster spot. Mukhang wala nang dating si Rudy Gay, habang si Rodney McGruder ay hindi karapat-dapat na manatili kung hindi siya makakapasok sa kanyang mga tira. Hindi rin inaasahan na babalik sa Warriors si Sean Livingston at Leandro Barbosa. Maaaring makuha lang ng Warriors ang isang magandang pagkakataon dahil sa trade ni James Harden. Pagkatapos ng mga buwan ng mga pagyayabang, mga banta at ultimatum, ang Philadelphia 76ers ay sa wakas nag-trade na ng kanilang may lugmok na guard sa LA Clippers noong Lunes ng gabi. Ang huling trade na ito ay nagresulta sa paglipat ng 7 manlalaro. Si Harden, PJ Tucker at Filip Petrusev ay pumunta sa Los Angeles at 4 na manlalaro ang bumalik sa Philadelphia. Gayunpaman, hindi gaya ng Warriors, hindi dumaan sa season ang 76ers na mayroong mga open roster spot. At ang pagtanggap ng karagdagang player ay nangangahulugan na kailangan nilang tanggalin ang isa. Pinaalis nila ang 3 beses ng kampyon na si Danny Green. Ang mga hindi kailangang manlalaro ng 76ers ay maaaring maging kayamanan para sa Warriors. Kung wala ang mga pangunahing pangangailangan ng Warriors, maaari nilang palakasin ang mga katangiang palaging mahalaga sa ilang koponan na nasa posisyon na makalaban para sa kampyonato: shooting, karanasan, at depensa. Mukhang isang magandang hakbang ang pagkuha kay Danny Green. Ang 6'6" na wing ay isang perpektong pagsasama sa ilang koponan na laging nasa posisyon para sa kampyonato sa mga nakaraang taon. Mula sa huling yugto ng San Antonio Spurs na may dynastic era, sa Bubble Lakers, at sa 2019 Toronto Raptors na tumalo sa may sugatang Warriors sa NBA Finals. Lubos na pamilyar ang mga koponan sa kanyang kakayahan, kung saan sila ay nagharap sa 3 na magkakaibang series sa playoffs. Si Green na ngayon ay 36 taong gulang na hindi katulad ng dati. Hindi siya dapat maging kasama sa mga pangunahing manlalaro o kahit sa regular na rotation. Ang Warriors ay dapat pumirma sa isang manlalaro tulad ni Green dahil siya ay may malalim na karanasan na palaging handang sumabak kung sakaling magkaproblema si Moses Moody sa mga foul o magka-injury si Gary Payton II. Pwedeng ilaro si Green ni Steve Kerr nang walang pangamba na magkaroon ito ng pagkakamali sa turnover. Lalabas si Green sa court, tatakbo patungo sa mga sulok at titira ng mga open shots. Ito ang kanyang natatanging kakayahan. Sa kanyang career, si Green ay may 40% 3-point shooting average. Siya ang nagtala ng pinakamaraming 3 sa isang NBA Final Series at ito ay nag-break lang ni Stephen Curry. Ika-9 siya sa listahan ng mga manlalaro na may pinakamaraming 3 sa playoffs, kung saan sina Curry at Klay Thompson ang nangunguna. Kung nais ni Steve Kerr ng karagdagang malalaki na pwedeng ilaro kung magkakaproblema si Kevin Looney o Dario Saric sa foul trouble, malamang hindi si Green ang pipiliin. Kung nais niya ng karagdagang ball handler bilang extra point guard insurance, hindi rin si Green ang tamang tao. Pero batay sa kasalukuyang roster at kung paano niya ginagamit sa mga nakaraan,
tila hindi masyadong malaman na iyon ang kanilang hinahanap. Karamihan sa mga senyales ay nagpapahiwatig na ang kanilang hinahanap ay isa pang wing, at tila si Danny Green ang perpektong kandidato. May sapat pa siyang enerhiya bilang last man support sa bench at ang kanyang shooting skills ay buo pa rin. Tama lang na magkaroon si Green ng pagkakataon para sa isa pang championship ring kasama ang dalawa sa mga all-time shooters ng kanilang henerasyon. Ang Warriors ay dapat pirmahan si Danny Green sa lalong madaling panahon pagkatapos niyang i-clear ang waiver at magdagdag ng isa pang sniper para sa kanilang sandatahan. At sa kabilang banda naman, inanunsyo ni Adrian Wojnarowski ng ESPN na ang LA Clippers ay nagtitrade ng si Filip Petrusev at cash sa Sacramento Kings. Hindi makakatanggap ang Clippers ng kapalit na player para kay Petrusev sapagkat ito ay isang hakbang na nagbubukas ng karagdagang roster spot. Ngayon, may dalawang bukas na roster spot ang Clippers matapos ang trade na ito at magiging nakakatuwa na tingnan kung paano nila ito gagamitin. Maaaring panatilihin ng kupunan ang isa o pareho nito na bukas hanggang sa trade deadline para mapanatili ang kanilang kakayahang mag-adjust. O maaari silang pumirma ng available na free agent na makakatulong sa kanila ngayon. Sa ngayon, wala masyadong mga katanungan sa depth chart para sa mga Clippers. Ngunit may ilan na maaaring masagot sa pamamagitan ng free agency. Pagkatapos ng pag-trade ng tatlong power forwards sa James Harden at PJ Tucker trade, waring kailangan ng Clippers ng karagdagang insurance sa posisyon na iyon. Subalit, dahil inaasahan si Kawhi Leonard ay bababa at sisimula sa posisyon 4, hindi gaano kailangan ng tulong sa posisyon na iyon. Maganda ang ginawa ng Clippers sa mga nakaraang dalawang araw sa pag-transform ng kanilang roster habang pinapanatili ang kanilang kakayahang mag-adjust. Sa isang laro laban sa Lakers sa Miyerkules na gabi, malamang na hindi makakalahok si Harden na inaasahan na mag-debut laban sa Knicks kapag dumating ang Clippers sa New York para sa kanilang road trip. Naging maganda naman ang laban sa pagitan ng Los Angeles Clippers at ng Los Angeles Lakers na kung saan naging madikit ang bakbakan sa fourth quarter mga kaibigan patungo sa overtime. Ngunit sa pagtatapos, nagwagi ang Los Angeles Lakers sa score na 125-130. Sa Clippers, naging mainit itong si Paul George na mayroong 35 points, 6 rebounds na mayroong 2 steals, habang nanguna sa scoring itong si Kawhi Leonard na mayroong 38 points, 6 rebounds, 5 assists na mayroong 2 steals, at Russell Westbrook mga kaibigan na mayroong 24 points, 8 assists na mayroong 4 na steals at 11 rebounds. Kabilang na nga rin dito ang mga maaangas na paglalarong ito. But look, fouling. See, they got to figure out a way. Westbrook getting out playing with pace. They kind of close the gap there a little. Try to hurt him. Finds Westbrook. LeBron challenges, but Westbrook can't. Steam and you know Westbrook's a good player. Still, he's too far up. Westbrook, especially to his right hand. That's just too easy. Cut the Clipper lead to 11. Clippers led by 19 at one point. Trading at will. Reeves is shaking his head. He feels like he didn't have help. Ngunit ito ay pinutol nitong ni LeBron mga kaibigan sa panahong tinapal nga niya ito sa iilang punto. And 2 for 11 on the season. Westbrook rejected by James. Him doing this to Iguodala in 2016 here, but this is he's too old to be doing that, isn't he? I mean, it's incredible. It really is. Itong si LeBron ay ang nanguna sa scoring para sa Lakers na mayroong 35 points, 11 rebounds, 7 assists na mayroong 1 steal at mayroong 2 blocks. James, step back 3. You bet! Ball. Yeah, this is just, he's comfortable. Wants here, he just relax, pulls back. Zubac tries to contest it, but get that switch that LeBron loves. And that's just a hard thing. Numbers for the Lakers. Reeves alley-oop. Oh, James with the drop. This is a beautiful, just left-handed alley-oop, and LeBron's head's still quite up there, right? You can see it. Enough. Makes it look easy. How old is he now, would you say? Samantalang tumulong itong si Anthony Davis at D'Angelo Russell na mayroong 27 points each.
always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.